Gusto ko nang umuwi. Isang sabi lang yan ng anak sa kanyang amang napakayaman. Gusto ko nang umuwi. Agad namang itinigil ng ama ang kanyang importanteng meeting para sunduin ang anak. Kanina lang kasi, nagtatago ng pagkatao ang anak ng bilyonaryo para maghatid ng pagkain sa boyfriend niya. Dahil ngayon ang araw ng kasal naming dalawa, balak ko sanang matapos tong isang delivery para aminin sa boyfriend ko ang tunay kong pagkatao. Pero hindi ko inaasahang, pagdating ko sa daan ng bato, nakita kong magkayakap ang boyfriend ko at ang babaeng yun. Bakit suot mo ang damit kong pangkasal? Lumingon ang babae sa lalaki para humingi ng paliwanag. Pero ang sabi ng lalaki, hindi sang-ayon ang nanay niya sa kanila. Sinermonan agad ng babae ang lalaki. Araw-gabi raw siyang nagtatrabaho para pag-aralin siya. Bakit hindi raw siya tumutol noon? Bakit hindi raw tumutol ang nanay niya noong binabayaran niya ang utang sa bahay? Ngayong magpapakasal na sila, saka lang patutol. Tsaka, 30 anyos na siya. Bakit nanay pa rin ang bukang bibig? Sa sinabing iyon, biglang nagalit ang lalaking yan. Diretso siyang sumugod at sinampal ang babae. Huwag mo akong ina. Ang totoo. Sa simula pa lang, ako ang seryoso. Ano pa ba? Paano ka namin mapapasunod na magbayad ng aming mortgage, pati car loan? Nawawala. Lahat ba ng sinabi niya ay kasinungalingan? Sinabi mo sa akin. Naaalagaan mo akong mabuti para sa nanay ko. Pasensya ka na. Naiintindihan ko. Teka. Sabi ng tatay ko. Yung singsing na binili ko dati, siksikan masyado, dahan-dahan ka lang. Gusto mo yan, no? Isauli mo lahat ng binigay sa'yo ng anak ko. Noong magkasama kami. Kinakain niya ang akin, ginagamit niya ang akin. Kahit hindi mo isauli, sa akin din mapupunta. Yan pa ang gusto mo. Kailangan mo pang lunukin yung nagde-deliver sa akin. Magkano lang naman, 600 lang. Ang bahay nila, siya ang nagpagawa. Hindi ba't lugi yan? Tapos ayaw nyo pa ring pakasalan yung nagde-deliver. Sinasabi ko sa'yo, ang dowry ko ay 5 milyon. Naawa lang ako sa'yo. Makakatipid ka ng 10,000 yuan. Kung kailangan mo ng pera. Basurang gamit na makukuha sa 600 yuan. Nangangahas ka pang magtanong kung gusto ko ba. Kung wala akong pirma. Gaganyanin mo pa rin ba ako? Dahil hindi ka naman bisita. Itatapon ko siya palabas. Bitawan mo ako. Ang nanay mo ay naging bituin na lang. Aalagaan kita para sa kanya. Mama, paglaki ko, pakakasalan kita. Oo, naniniwala ako sa'yo. Song Jiling, niloloko mo ako. Jiling. Si Sia Mengying ang asawa mo. Ang anak niya. Bakit ka tinutulungan ng pamilya Sia nitong mga nakaraang taon? Hindi mo ba alam? Ang babaeng yun ang kasama ko nitong mga nakaraang taon. Kung sasabihin ko yan, siguradong lalaitin ako ng lahat bilang isang babero. Anong pakialam ko? Kumakain ka ba ng manok sa harap ko ngayon para magmadaling magkita at mag-download? Nabalitaan kong naghanda sila ng 1 bilyong regalo para sa'yo. Pero, ako'y sa iyo. Bakit kita kamumuhian? Ma, alam ko. Binibini, naghanda si General Manager Sia na mamuhunan ng 1 bilyon sa Song Corporation bilang regalo sa manugang. Nagtanong kung sapat na ba ito para sa inyo. Itigil ang lahat ng kontrata sa Song Corporation. Hindi siya karapat-dapat. Huwag ka nang bumalik. Pa. Gusto ko nang umuwi. Pagkatapos ng meeting, sisanduan ko kayo.
Wait, he should be so awkward. Ang anak ko ang asawa ni Miss Sia. Nandito kami para makita ang asawa ng biyenan. Hindi ko alam na kasal na pala ang dalaga. Bilisan ninyo at sabihin kay Mr. Sia na maghintay. Kung alam lang nila na ako ang anak ni Sia. Luluhod ba kayo para humingi ng tawad sa akin? Hi. Ang kapal ng mukha mo, wala kang karapatang pumunta dito. Bahay ko to. Hindi ako karapat-dapat, hindi ko alam. Hahaha, bahay mo to. Gusto mong sabihin na ikaw ang anak ng may-ari ng Sia. Nagde-deliver ka lang, gusto mo pang umakyat sa Siashi. Kasama sila, gustong-gusto talaga nilang kumain ng mga ganito. Oy, anong ginagawa mo? Gusto mong sirain ang pakikipag-ugnayan ng anak ko sa Siashi. Hindi ba't sabi mo isa lang akong delivery boy? Anong magagawa ko, ha? Sa pagkakaalam ko, ang tinitignan ni Mr. Sia sa pakikipag-partner ay ang itsura at pag-uugali. Paano kung, alam nyo naman? Gaano kabastos ang mga liwa? Tita. Anong sinasabi mo? Alam mo ba, ang dami kong inalay sa kumpanya sa mga nakaraang taon. Naniniwala akong hindi ka magkakamali. Hindi ba't marami rin akong isinakripisyo? Talaga bang kaya mong tiisin na hindi ko makuha? Sabi mo nanay mo yon. Lahat na lang sinusunod mo sa nanay mo. Para saan pa't nag-asawa ka? Ikulong mo na lang silang mag-ina. Huwag nang lumabas yang si Abaw para manakit ng tao. Ikaw ang nagtuturo sa anak ko para maging walang utang na loob. Pinapasok kita sa bahay ko. Isang mapalad na tao. Pero wala ka pala noon. Salamat at hindi mo ako pinakasalan. Wow, paano ako? Hindi pwede. Naghihintay na si Chairman Sia. Hindi ba't sabi niya susunduan niya ako? Dapat nga. Pero may inihanda siyang sorpresa para sa inyo. Kailangan ninyong puntahan. Nabalitaan kong makikipagkita rin kayo kay Chairman Sia. Sir, Madam, pinapatawag kayo ni Chairman Sia. Magkita tayo mamaya. Ma, si Zhang Kepo ay si General Manager Sia. Ikaw na nagde-deliver lang, si General Manager Zhang talaga. Sinabi ni General Manager Zhang na dadalhin niya siya para makita si Sia. Ano ba siya? Gusto pang makita si General Manager Sia. Alam ko na. Nagbebenta ka ng katawan. Hindi ko kaya yang nagpapanggap ka. Pero, paano kung sakaling makita niya si Xiao? At sabihin sa kanya na magtataksil ako, hindi papayag si Chairman Sia na pakasalan ko si Maya. Kung hindi mo mapakasalan si Miss Sia. Yung kooperasyon natin sa Heshi. Ay nako, magkakaproblema tayo. Ma, ano na ang gagawin ko? Baka puntahan ko siya para humingi ng tawad para sa'yo, para wag na siyang magsalita. Oy, wag kang magmadali. Ano ba, nandito pa naman ako, di ba? Pero tinanong niya kung ano raw ako. Matatanggap din niya ang paghingi mo ng tawad. Sige. Ah, wala yan. Ngayon pa lang, naglalagas na ang buhok ko sa kinabukasan. Sa huli, isa ang tunay na anak, isa ang hindi. Tignan mo ang ate. Hindi na siya makaalis sa kanya. Paano kanila nagawang siraan ng ganito? Kung wala akong sakit, magbabayad ako. Nasa kumpanya na sila. Pero hindi ko sila pinaalis. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Bago ako umalis ng bahay. Halika, anak, gusto mong bumalik sa pagiging pinakamakinang nasusunod na malaking balita. Gusto kong makipagtulungan sa isang master. Tanungin muna natin kung papayag ang young master. Array. Bakit kailangan ako ang magmaneho ng kotse ng young lady para subukan? Wala naman akong ginagawa gamit ang pangalan ng young lady. Dapat. Hindi na kailangan. Hindi ba't ito yung regalo sa akin ni Papa noong kaarawan ko? Ibaba natin sa baba. Ay, naku. Ang kotse ni Miss Swerte ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Ilang milyon lang ang pambili ng manibela.
Ang kotse ko ay limited edition sa buong mundo, nagkakahalaga ng 3 bahagi, 300 milyon. Ay, nako. Kahit maliit na kumpanya hindi na nagpo-promote. Pinapapunta ang mga anak para ipawalang bisa ang kasunduan ng pamangkin, para sumulong. Ako kasi. Tama yan. Sabihin mo, bakit mo ako pinatawag ng nagmamadali? Anong meron? Wow. Hindi pa rin pala naka-move on yang babaeng yan. Inggit pa rin siguro kasi hindi siya ang pinakasalan ni Jillian. Pinakasalan ka. Kaya nagsumbong siya kay Chairman Sia tungkol sa kumpanya nyo. Anong sinasabi mo? Nagpunta siya kay Chairman Sia. Anong gagawin natin? Kung malaman ni Chairman Sia ang tungkol kay Wang Maoping, siguradong hindi ako palalagpasin yan. President Sia, hindi ba tatay mo yan? Nasa kumpanya tayo. Ayokong maraming makaalam na anak ako ng may-ari. Anak ng may-ari.